Mahigit 40,000 ang humabol sa pagdalaw sa Manila South Cemetery. Pero ang ilang may darang fur baby, hindi pinalusot. At yan ay tinutukan live ni Katrina Song. Katrina? Pia, dahil weekend, marami ang humabol ngayong Sabado para dumalaw sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay dito sa Manila South Cemetery. Nitong Marso lang, biglang pumanaw dahil sa stroke ang ina ni Bernadette Perez. Kaya ito ang unang undas niya para manatili sa kanyang puso at alaala ang namayapang ina na nakahimlay sa Manila South Cemetery. First time, sobrang hirap po talaga kasi nag-a-adjust pa po talaga. Importante po si nanay, saka minsan lang po yung undas. Ang 75 taong gulang na si Maria Paz Labios, ngayon lang muling nakadalaw sa kanyang mga magulang. Bawal kasi noong pandemic ang pagbisita roon ng mga senior citizen. Kasi last year hindi ako nakapunta dito eh. Bawal, di ba? Mga senior. Kaya ngayon, pinilit namin ng mga apo ko tsaka anak ko, sinamahan nila ako dito. Hindi rin mawawala ang mga family reunion. Meron ding mga dalaw na nagbakasakaling isama sa loob ang kanilang fur babies. Pero hinarang sila dahil sa utos ng Manila LGU na bawal dalhin ang mga alagang aso o pusa sa sementeryo. Panawagan ng ilang fur parent, sana sa susunod na undas ay payagan na raw sa loob ang kanilang fur babies. Hindi naman makakaperwisyo eh. Saka kung pwede nga, ayaw namin pahawakan sa iba eh. Paanong sasabihin mong bawal lang kasi baka makakagat. Bit-bit naman namin, hindi naman namin sila hayaan na makakawala. Mula 6 a.m. hanggang 3 p.m. ngayong araw, umabot na sa 46,100 ang mga dumalaw sa Manila South Cemetery. Tingin ng Manila Department of Social Welfare, epektibo lalo na para sa mga magulang ang kanilang ginawang registration and name tagging para sa mga may bitbit na menor de edad. In case lang po, syempre na may mangyaring masama or mawala, mabilis po silang mahanap. Panatag po kami para mas madali po silang mahanap. Kung sakaling mawala man. Pia, sa mga oras naman na ito ay marami na nga ang nagsisiuwian pero tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga dumadalaw dito sa Manila South Cemetery. Bukas nga ito hanggang alas 7 ng gabi mamaya. At Pia, ukol naman sa sinabi natin kanina na ipinagbawal yung pagpapapasok ng mga fur babies o mga alagang aso o pusa dito sa loob ng Manila South Cemetery. Ayon sa Manila LGU, ipinatupad daw nila iyan para sa kaligtasan ng lahat. Kapag may nawala raw kasi na aso o kaya naman alagang pusa ay mahihirapan daw hanapin. Kaya naman until they find a better solution daw ay ipinagbabawal muna nila ang pagpapapasok sa sementeryo ng mga alagang aso at pusa. At yan na muna ang latest mula dito sa Manila South Cemetery. Pia? Maraming salamat, Katrina Son. Mga kapuso, walang sama ng panahon o bagyong binabantayan ng pag-asa sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero nagpapaulan ang easterlies sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol Region at Eastern Visayas. Dahil din sa easterlies, saan ang malinsaang panahon, lalo na sa tanghali. Mahigit isang buwan bago magpasko, mararamdaman na bang malamig na simoy ng hangin? Ayon sa Pag-asa, posible po na magsimula ng amihan season sa susunod na linggo. Pero depende yan sa magiging lakas ng northeasterly wind flow na bukas ay makaapekto sa Batanes. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ng ulan sa southern portion ng Luzon at ilang bahagi ng Bicol Region bukas. Kalat-kalat na ulan ang mararanasan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, lalo na sa hapon. May tsansa rin ng ulan sa Metro Manila, kaya ugali magdala ng payo. Ngayong Undas Break, naglaan ng quality time for loved ones at personal goals ang ilang Kapuso Stars. Narito ang aking chika. Undas Long Weekend means me time para sa ilang Kapuso Stars. Napol sa ganda ng Chicago, Illinois si Pulang Araw star Barbie Fortesa bago muling sumabak sa intense taping ng family drama series. In-enjoy muna ni Barbie ang kanyang autumn o OTD sa Windy City. Si Kapuso Ultimate star Jeneline Mercado with her big bike sa Tanay Rizal ang destination kasama ang ilang riding friends. Nasa Utah naman si Lolong star Clea Pineda.
kasama ang kanyang girlfriend na si Catrice for a celebration and some alone time. Literal namang minding her own business si Yasmin Curdy. Sinamantala niya ang oras na marami ang customer sa kanyang business. Kahera mode si Yas para matulungan ang kanyang staff. Siyempre kasama ang kanyang baby na si Raya. Business mode din si unang hirit host Matteo Guidicelli sa Boston, Massachusetts. Dumalo siya sa lecture sa Harvard Business School para i-represent ang production house business nila ng misis na si Sarah Geronimo.